At ipinakilala na nga ang bagong CEO ng ospital at parang mas malapit ito kay Zoe. Sa bagay, di pa niya kilala si Annalyn. At pagkatapos ng kanilang pagpapakilala, ay pinuntahan nito si Zoe at pinuri niya si Zoe. At akala niya ay si Zoe ang pinakamagaling na doktor na tulad ng kanyang kapatid. Ngunit sinabi ni Dr. Ray sa kanya na si Zoe po dito ang pinakamagaling na sinasabi mo. Kasi siya po dito yung pinakabata at genius. At nabaling naman ang atensyon niya at napunta kay Annalyn ang papuri. Habang naglalakad si Annalyn, napasigaw ang pasyente kay Annalyn. Sinigaw-sigawan nito si Annalyn na sinabing, dahil sa iyo nasira ang aking panlasa at ang aking pangamoy, isa akong chip at nawawalan ako ng trabaho at ididimanda kita dahil sa ginawa mo sa akin. Tama namang napadaan ang bagong CEO o tita ni Annalyn. Pinagtanggol nito si Annalyn at nagalit ang pasyente. Sino ka nga ba dito? Sagot naman ng auntie niya, ako ang may-ari at bagong CEO ng ospital na to. Lalong nagalit ang chief o ang pasyente. It's natural na ipagtanggol mo ang mga doktor mo dito. Sabay sigaw, kasama ka sa aking kakasuhan dahil sa ginawa niyo sa akin. Dahil sa malpractice na paggamot sa akin, nawalan ako ng panglasa at pangamoy. Pinagtanggol naman ni Annalyn ang sarili niya. Ang sabi niya, Chief, pinagsabihan naman po kita na mawawalan ka po ng panlasa at pangamoy. Ngunit, sumabat naman ang kanyang anak. Dad, maghanap kaya tayo ng second opinion sa doktor para malaman natin kung ano talaga ang tunay na dahilan. Lalong nagalit po si Chief o ang pasyente nito, sabay alis. At pinagalitan nito ang kanyang anak dahil bakit daw ito ay nakikisali sa kanyang usapan. Dahil ako'y chip, mawawalan ako ng career. Dahil sa ako'y chip, mawalan ako ng panlasa. Kahit anong pag-inganyo ng kanyang anak, o hindi nga niya tinuturing anak dahil ito'y bakla, nagagalit siya sa kanyang anak na bakla. Nung nakatalikod na sila Chip, nagalit naman sa kanya ang tita niya. Sinabihan si Annalyn, kabago-bago ko lang dito, nasigawan ako at kakasuhan pa ng Chip o ng pasyente mo dahil sa'yo. At dahil dito, sinumbong ito ng tita niya ang nangyari kay Don Pepe. At sinabihan pa ng lolo niya, Annalyn, bakit ka nagkakalat ng kahihiyan? Kaya sabi ni Annalyn, Lolo, wala po akong ginagawang masama at lalaban ako at haharapin ko ang lahat kung saan mang korte. Haharapin ko po siya dahil wala akong ginawang malpractice at di ako nagkakalat ng kahihiyan. Kaya pumunta sila Chip at ang anak niyang bakla. Maghanap daw sila ng second choice na doktor. At sinabi niya kay Dr. Bin, i-check mo lahat ang ginawang konsulta sa akin ni Annalyn. At sinabi naman ni Dr. Benitez, tama lahat, walang malpractice ditong nangyayari at walang mali. Tama po yun lahat na magkakaroon ka at ma-result ka talaga ng mawawalan ka ng pangamoy at panglasa. Ngunit sabi ni Chip, hindi, dahil kay Annalyn nawalan ako ng pangamoy at panglasa. Kaya ididimanda ko siya. At ikaw Dr. Benitez ang aking magiging witness ko. Babayaran ko kung magkano ang sisingilin mo. Habang nakaupo naman si Don Pepe, ay lumapit ang kanyang anak at sinabihang, huwag mong kakampihan si Annalyn dahil lalong lumalaki ang ulo nito. Pero pinagtanggol nito ni Don Pepe si Annalyn dahil daw lumulugar si Annalyn kung saan siya naglulugar. At sinabi pa ng kanyang anak, wala akong kaamor-amor sa mga anak sa labas or mga anak sa kabit. Habang nag-iikot naman sila tita niya at si Zoe, ay siniraan niya si Annalyn. Na si Annalyn daw ang dahilan kung bakit nahulog sa hagdan si daddy niya. At ikininto din nito ng tita niya na kung bakit galit siya sa mga anak sa labas. Wala siyang kaamor-amor dahil iniwan din siya ng kanyang asawa dahil meron din itong anak sa labas or kabit. Kaya yun lang, sobrang galit niya sa mga anak sa labas at ito'y nadamay si Annalyn. Habang sinisiraan ni Zoe si Annalyn ay narinig ito ni Annalyn. Kaya pinagtanggol din ni Annalyn ang kanyang sarili. At sabi ng tita niya,
Nag-away silang dalawa sa harap ng tita niya at sabi ng tita niya, "Huwag nga kayong mag-away sa harapan ko, mga wala kayong respeto, lalo na ikaw Annalyn, nakadalawa ka na kaya pwede ba lumayas ka sa harapan ko? Alis! Alis!" Sabay-sabing ganun. At si Annalyn ay dahan-dahan o umiyak na tumalikod na lang paalis. Si Don Pepe naman ay umalis na papuntang abroad o pupunta sa Amerika dahil pupuntahan niya ang kanyang anak na si Dr. Tanyak at naiwan naman dito ang kanyang anak na bagong CEO na magmamanage ng kanilang ospital. Habang papalabas si Zoe ay inabangan ito ni Annalyn sabay tanong, "Zoe, saan mo ba binigay ang hard drive na binigay sa iyo ni Tito Michael? O yun ang testigo natin, magbibigay sa atin ng linaw, ang CCTV na yon, kung bakit at nahulog si tatay sa hagdan." Sagot naman ni Zoe, "Binigay ko na sa kapulisan." Kaya pinuntahan naman ni Annalyn at ni Lynette sa police station kung nandun nga talaga ang hard drive. Pero nung pinuntahan nila ay wala ito. At sino naman kaya itong bagong sulpot ng ospital na maglalagay ng pampasabog o bomba dahil ito'y galit daw sa ospital dahil ito daw ang ospital na to ang dahilan ng pagkawala ng kanyang anak at asawa. Abangan bukas ang abot kamay na pangarap. Thank you guys!